What is up, what is up, what is up guys? Welcome back to our channel. Welcome back to another video. Multi-day tayo today, or I guess night na. Punta tayo ng DMV ngayon kasi magpaparehistro tayo ng Multistrada. So another year na naman ng rehistro. So 2 years na si Multi natin, and currently 18,382 miles. 2 years. Ano bang reklamo natin dito? Tsaka ano bang nagustuhan natin dito sa Multi? Siyempre, unang-una, power delivery ng Multi nandun talaga. Yung V4 engine, ito yung tunog, yung basta yung power niya, wala kang mako-complain. Comfort, komportable naman siya. Kasi makapagkali naman kami nang kasama si Mrs. na okay naman. Hindi ko lang alam kasi kung talaga mas komportable ang GS, pero based sa mga nagsasabi, mas komportable talaga ang GS pag ganun kalalayo. Pero sa amin, parang enough na yung comfortability nung Multi sa mga ganung long ride. Ano ba bang gusto natin dito sa Multistrada to? Bukod sa power and comfort, yun lang naman ang hinahanap natin sa motor. Sa off-roading naman, hindi ko masabi kasi never ko naman to in off-road. So wala akong masishare na experience sa off-roading dito sa Multistrada. Pero may mga nakikita ako na nag-o-offroad ng Multi, pero never natin siyang tinry. Anong mga ayaw natin dito kay Multi? Meron din naman kahit paano. Yung init ng Multistrada, lalo pag summer, or I guess in general, init ng Ducati. Mainit talaga. Mainit ang kanyang singaw, mainit ang makina. Siguro yun yung consequence ng power, diba? Pero bearable naman, sasanayan mo lang yung init. Gas consumption, okay lang. Pagka medyo hataw-hataw ka, malakas sa gas, syempre. Pero kung cruising ka lang, okay lang din naman. Parang pinakamababa na consumption na nakita ko dito is around 32 miles per gallon. Pero yung average na takbuhan nun, siguro mga 90 miles per hour average. So mga around 140 kilometers per hour yung average nun. So nung mga ganun yung takbuhan na medyo ilang miles din yan, mga 70 miles siguro, 60 miles na ganun ang takbuhan, nakita ko yung yung consumption niya mga 32 miles per gallon. Pero pag cruising ka lang sa biyahe, let's say nung nag-Utah kami, California, nagpa 38-39 pa siya, almost 40 miles per gallon. So hindi na masama. 5 gallon tank, at least 200 miles per tank. Ang tangke naman, ang 200 miles, titigil ka rin kasi masakit na sa puwet yung ganong kahabang ride So kaya wala ka choice kundi tumigil, diba? Kaya okay lang yung gas consumption niya. So far, sa 18,000 miles, wala pa naman tayo naging issue na malaki dito kay Multistrada. Wala akong walang tulo, walang yung mga fork seals natin. So far, okay pa rin naman siya. Walang complaint. Maintenance, ang recommended ng Ducati is 9,000 miles ang oil change. Pero hindi ko sinusunod yun. Ginagawa ko sa every 6,000 miles ako nag-oil change. So actually ngayon 18,000, June na yan. Kasi ang next major service nito is 36,000 miles. Yun yung pinaka-test mo na, yung mga check ng valves. Hindi ko lang alam kung yung air filter June na rin palitan. Kasi sa chart ng Ducati, ang sinasabi sa 18,000 miles is only oil change. So magre-research tayo kung kailangan mapalitan ng air filter or hindi. So, pero 2 years na to tapos na ang warranty na itong
multistrada natin eh. So actually pwede na siyang itono kung gusto mag BT Moto, yung mga flash ng ECU pwede na. Kasi hindi ko siya ginalaw nung may warranty pa. Paparehistro muna tayo, tapos balikan ko kayo. Let's go. Alright, tapos tayong parehistro. Ang ating rehistro for this year ay $360. Nung nagsimula ata ito, yung unang taon, parang 500 something. So ngayon, 360 na lang siya for the whole year. Dito kasi hindi pwedeng walang rehistro and insurance eh. So, yun ang isa sa mga cons nitong multistrada. Medyo mataas ang MSRP niya. So, mataas din ang rehistro, pati insurance. Pero okay lang. Compared sa ibang bikes, medyo mataas siya. Pero, ganun talaga eh. Kasama talaga yun. Pero yun yun. 2022 tong ating multi. Pero na-acquire natin to 2023. July 2023. So, saktong 2 years na rin siya talaga. Abang ginawa natin mga upgrades natin dito. Wala, yung mga necessity lang. Outback motor tech na crash guard, skid plate na Outback motor tech din, tapos ilaw, isang D7, isang D3, tapos QD na exhaust. Yan. Yun lang naman ginawa natin dito na po ba. Wala na, tapos top box. Yan, importante yan kasi pag may angkas kami, sandalan sila. Mga necessity ng ating nilagay dito kay ating multi. Dati naka-wrap to, kung nakita nyo sa ibang vlog. So tinanggal ko yung wrap nya. Ito lang yung tinira ko, itong sa part na to, para maiba-iba ng konti at paano may pagkapula pa rin siya. Alright, ride na tayo ulit. Hindi ko lang saan, pero pahala na. Pag Jollibee kaya, Jollibee pag dinner. Kakalinis lang ni Max Garage Detailing nito kahapon. Nang nilinis na yung Hyper, pero ngayon ito si Multi yung pinalinis natin. Ayan, fresh na fresh si Multistrada. Wala, Jollibee tayo. Yes. Oh, dito pala tayo sa isang motor. Si Vespa nandun kay kuya ni Mrs. kay Bayaw. Kumuha siya ng lisensya. Kumuha siya ng lisensya ng motor. So yun ang pinagamit ko sa kanya para madali. Okay naman, nakakapasan na. So sabi ko pag ibabalik niya, mag-ride naman kami ng big bike kahit ikot-ikot lang. So Jollibee tayo ngayon dahil birthday ni Multistrada. Pag-i-spaghetti natin si Multi. Ano bang ano dito? Maintenance cost nitong kay Multi, pag sa dealer ka nagpagawa dito sa Ducati of Las Vegas ng oil change, parang nasa 400 plus eh. Ngayon, ang ginagawa ko, pupunta ako dun kay Speed Demon. Ang charge sa akin parang 205 or 210, kalahati ng dealership. So ang langis na ginagamit namin is Motul na 300V. And so far, wala naman akong naramdaman kakaiba mula nung nag-Motul ako. So okay naman siya. Dito yung motor mo. Saan? Dito ba yan? Isang araw pag binalik na, magra-ride kami. Ikot lang. Kahit dito lang kapakit dun sa kung sa Colina si Kuya Teo dati. Feel lang niya mag big bike. Sabi ko gamitin yung Vespa eh. Kaya lang actually Pasok siya eh. yung weather medyo maayos-ayos na eh. Gumaganda na ng konti eh. So yun nga, $200 yung charge sa akin sa oil change ni Multi. So far hindi pa rin naman tayo nagpalit ng chain. Okay pa naman yung chain nito. Wala pa talaga akong major na inayos dito kay Multistrada sa 2 years, sa 18,000 miles. Kundi oil change lang every 6,000. Gulong, nagpalit na tayo ng gulong ng 14,000 miles. So currently ang gulong natin is Michelin Road 6 na may siguro mga 4,000 na rin nilagay natin dito. And so far parang parang di nababawasan yung goma. Yun yung itsura niya sa 4,000 miles. And yung kapit naman ng Michelin na Road 6, wala naman akong reklamo. Na i-ride namin natin doon medyo mabilis-bilis din kahit paano sa mga twisties.
nung nag-Lake Mead kami, Mount Charleston. So far, good naman siya. So, yun lang. Walang pagsisisi kung bakit tayo nag-multistrada. Right lang tayo. Sandali, papunta sa Jollibee. Tapos, bahala na mamaya kung saan. Let's go. Yung isa pa pala nagustuhan ko dito kay Multi, yung adaptive cruise control. So, effective siya pagka kotse yung nasa harap mo. Ayan, tulad nyan. Ayan o, mag-slow down siya. So yung setting natin, yung pinakamalapit na adjustment. Pero pwede mo pa siyang ilayo ng konti. Kung gusto mo mas malayo siya mag-slow down. Kasi lang, yung malayong setting, medyo malayo naman talaga dun sa harap, sa kotse sa harap. So dito tayo sa pinakamalapit, komportable tayo dito. Pagka motor yung nasa harapan mo, pagka talagang staggered yung pwesto nyo, hindi siya masyadong nababasa, hindi tulad na ang kotse. So pagka motor yung nasa harapan mo, kailangan medyo nakaangat ka ng konti, or medyo ando ka sa side ng motor, or medyo nakatutok, hindi man tutok, pero hindi niya masagap pagka malayo ka kahit nasa same lane kayo. Yun lang yung disadvantage ng adaptive cruise control. Pero kung ayaw mag-overtake, gusto naman sunod sa pacing ng mga kotse, sobrang effective niya. So yun, naisip ko lang kasi nandito tayo sa freeway, ginamit ko yung cruise control. And yung stop ng ilaw nito pala, yun yung mga pons, medyo hindi ganun kaganda. Maliwanag, kaya lang kulang siya pagka talagang madilim yung kalye. Kulang yung stock na ilaw nito. So ang auxiliary light sa Multi ay it's a must, parang para sa akin. Kaya isa yan sa mga unang nilagay natin bukod sa exhaust, yung ilaw. And so far yung ilaw natin na Denali sulit naman, maliwanag naman siya pagka yung nakasagad siya. And bihira lang naman namin gamitin yung sagad-sagad nito pagka yung akit ng bundok, ganyan, or Ito mga tabi. dilim. Jollibee. Bukas pa, tao ka. Bida ang saya. Dito tayo. Alright, kain muna tayo. Mag-spaghetti muna natin si G Multistrada. Let's go. Okay, tapos na mag-Jollibee. Pag-spaghetti na natin si Multistrada. Saan tayo, lab? Pickleball. Ano? Pickleball court. Mag-ride papuntang pickleball court? Hindi, silipin lang natin. Saan pickleball court? Ano yung isa? Yung Tool Springs na hindi pa natin nakita. Sarado pa yun nandyan, di ba? Yung Two Springs, di ko kasi alam kung saan yun Hanapin natin. Sa Revere yun, alam ko Yun ang matagal na rin namin ginagawa. Pickleball. Kailangan na mag-pickleball kasi hindi ko masya yung shoot natin. May track day ulit na September. Yung problema. Oh, may track day ka. September. Weekend? Oo, weekend. Dalawang weekend yun Pero baka tig isang araw lang. Tig parehong Sunday. Hindi ko pa alam Bahala na. Sunday? Yung parang baka Sunday. Tapos yung Parang? dito sa Speedway baka Sabado. Init nun, no? Ha? Ang init. September na yun. Hindi na mainit yun. Mainit Pwede pa na yun. September. Okay lang. Tanongin natin si Macy's. Dapat ba ka naman dyan? Perspective ng angkas. Anong karamdam nitong Multi? Since bumiyaya tayo ng California, naka-angkas ka dyan. Komportable naman. Basta may sandalan, no? So yun, komportable raw. Basta may sandalan. Kaya kailangan talaga yung top box Kaya medyo baduy talaga tignan yung top box, pero napaka convenient
na merong pang top box. Kasi pag may mga gamit ka talaga na bigla ang binili o kailangan ilagay na hindi mo mabibitbit habang nagra-ride, ay ilalagay mo sa top box. Kaya okay din siya. Time check, 9:55 PM. Silipin na natin yung pickleball court dun sa may sa amin. Tapos makauwi na rin tayo. 91 degrees ang weather. Hindi na masama, pwede na yan. So yung pickleball court na to, sinasabi na 24 hours daw to eh. Kasi may bagong tayong community dito sa kabilang side ng freeway. Turn left dun sa Tule Spring Parkway. Tule Springs pala, Tule. Hindi Tule Spring. Tule Springs yan? Parang maganda dito ah. The Villages. Okay din magmotor dito, tahimik. Yeah, lapit pa sa atin. Pero sarado pa yan. No trespassing. Konti pa lang maiikutan mo dito. Half a mile. Bakit tayo pinapa-U-turn? Oh, I guess ayan. Ito. Turn left. Oops. Meron ba dito? Ayun na ata, doon sa harap. Sa likod ng yan. Ayun nga siguro. Parang wala eh. Ayun. Or doon sa kabila. Para tuloy okay pa rin na yung bahay mo may second floor. Kasi hindi mo alam kung kailan yung bahain ng Vegas eh. Pag bumaha dito, wala na, lubog na Vegas. Ang taas na ito eh. Ay pero mataas kasi yung bundok sa left side. Kaya nga, pag inabot nga to, malubog na Vegas. At parang Palagi ko yun yun o. yun na yun no? Oo. Kaya may naglalaro. Oo. Ayun, tama yun nga. Yung black na harang. Oo. Okay, tama. Pickleball Yeah. nga. Ayun na yun. Isang araw, laro tayo ng pickleball. Pero, ilan court yun? 4 ata. 4 lang. 4 o 6, parang gano'n. Okay. Alright, yun lang. Mabilisang ride lang, rehistro lang ni Multi, and konting review. Pero yun nga, wala naman tayong masyadong masabi dito kay Multi kasi ito yung bike na, let's say, ginamit mo si Hypermotard, si Motmot ng mga ilang beses. Tapos pagbalik mo sa Multistrada, parang sobrang sarap lalo ng motor. Ano mo yun? Yun yung nafe-feel namin dito sa bike na to. Kahit si Mike Bomac, ganun din siya sabi, pag ginamit na yung Monster ng mga ilang beses tapos nag-multistrada siya, iba pa rin talaga si Multi. Kaya yung sa mga iba nagtatanong sa amin kung ano ba yung motor na all around bike talaga, isa lang sagot namin, multistrada talaga. Wala nang isang bilihan na lang tapos na usapan. Unless, dami namang option like GS. Pero ang sinasabi ko rin, kung talagang more on comfort yung hanap mo, GS, no doubt, diba? Pero kung gusto mo na medyo masigla, maliksi, na may comfort pa rin naman, dito tayo kay Multistrada. Alright, yun lang guys. I'll just end the vlog here. Again, maraming salamat sa pagsama sa amin tonight. And road to 1K pa rin tayo. Baka naman, pag napadaan kayo sa channel na to, subscribe na kayo. Alright, bye-bye. Bye-bye nga lab. Bye! Alright guys, until the next one, ingat kayo dyan and enjoy. Let's go.